Yes, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Yun po, sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan ngayon. Welcome po no, sa ating Itulay online tutorial. Ayan. So, eto na naman tayo. Friday na naman. Marami na naman tayo matututunan. Sa ating mga aralin, no? Good morning po from DepEd tayo Region 7 and Ma'am Adelina. Ayan, good morning po sa inyo. Yun po. So, ako po si Tutor Lon from SDO Bataan. Ayan, ako po ang iyong mentee. No? Every Friday po from 9:40 to 10:20 a.m. Then magpapanood po tayo sa DepEd EdTech Unit. DepEd tayo sa YouTube, DepEd Philippines, and DepEd EdTech. Ayan. Good morning po, Ma'am Christine Rose. So, good morning po sa lahat. Ayan. So, tayo po ay nasa quarter 2 na, no? Quarter 2, week 5. Ayan. So, unti-unti, di ba? Natutunan natin kung paano tayo magko-configure ng server, no? Pinakamadaling trabaho magiging trabaho ng ating mga estudyante o kahit tayo mga guro, no? Na kaya na nating mag-handle ng isang laboratory o kaya natin siyang ituro. So, ang topic natin ngayon is deploy application software using group policy management. Ayan. Ano doon na naman tayo sa paggamit ng group policy management. Ito kasi ang pinaka-buhay, no? Pinaka-buhay ng ating server. So, lahat ay i-configure natin sa ating group policy. Siya na ang bahala doon sa lahat. So, paano siya ginagamit? So, pag-deploy ng software natin o kadalasan sa mga company ay iba-iba ang ginagamit na software, no? May kanya-kanya silang software. So, doon sa example natin, na kunwari meron tayong grocery, no, na ginawa natin ng network, si sales department ay mayroon sariling POS o yung software na ginagamit. Then, yung another department natin na ginagamit ng ibang software. So, hindi lahat ng software ay install natin sa lahat ng computer. So, meron silang magkakaroon sila ng isang software sa kada department, no? Hindi lahat ng computer ay i-install natin. Pero may scenario din na kailangan niya ng lahat ng halimbawa ay 100 computer ay kailangan niya na ma-install ng software, no, ng application. So hindi mo na iisa-isahin na i-installan siya, no? Ang mangyayari ay sa server mo na lang siya gagawin, then i-deploy. Yun. So tipid sa oras, no? Tipid sa oras, tipid i-install natin. So, ayan. Ano ba yung i-expect natin, no, sa tutorial na to? So, ayun nga, matutunan natin kung paano ba mag-deploy ng software gamit ang group policy management. Kasi ang mangyayari, halimbawa natin, ang admin department, ang PC niya ay 50, no, 50. Then yung marketing department, ang PC niya ay 50 rin. So, hindi ko na kailangan isa-isa hinalagyan ng para doon sa software ng ating sales at para doon sa software ng ating marketing. So, i-deploy ko lang siya doon kay server at lahat ng gagamit na kabilang doon sa aming department, doon sa aming organizational unit, ay bibigyan niya ng software na yun, na naka-install.
So ang isa-sample natin na i-deploy natin, kunwari, no? Mamaya ay yung Google Chrome at yung Microsoft Edge na browser. So para makita nyo ano ba yung pagkakaiba ng dalawa, no? Na pwede ko siyang i-install sa lahat ng department na to. Tapos dito lang sa ibang department na to, iba na may naka-install. So ganun. Ayan. So bago tayo mag-proceed, alamin muna natin yung mga file name extension sa Windows. Kasi importante, no? Na ang ginagamit kasi na file extension ng ating software, ang binabasa kasi ng server natin ay .msi. So kung familiar kayo dun sa mga ating mga application o sa mga software, di ba lagi silang kadalasan ay .exe o .exe. Pero ang server kasi natin ay medyo nakadesign siya na ang binabasa niya yung .msi. So may nada-download din, no? Halimbawa, nag-download ka ng Google Chrome, so may ka-partner siya na .msi. So mamaya malalaman niyo kung ano ba yung pagkakaiba ng dalawa, no? So si Microsoft, no, si Windows ay maraming mga file extension. So katulad ng .doc, .ppt, no, sa mga picture naman yung .bmp, .gif, .jpeg. Na pero sa mga application na ginagamit, ang sabi, an exe file contain an executable program for Windows, no? So ibig sabihin ina-execute niya yung mga program para gumana. So dalawa yung common na ginagamit ni Windows, isang .exe saka yung .msi. Yung MSI naman, ito naman yung Windows Installer Package File. Na mismong si Windows ang nakadesign siya, ano, para gumana siya ng maayos sa Windows. Kaya baka makakita kayo ng bakit .exe, .msi. So ito naman ay ginawa para doon sa ating Windows-based system. Yung mga .msi. Yan. So, ayan, good morning kay Ma'am Christine. Ayan, good morning po sa inyo. So, upon activating this MSI file, the installation process for the associated application or Windows update is initialized. So, para daw maging maayos yung pag-install natin, si Microsoft ay gumawa ng sariling file extension, no? Sarili niyang software, no? O na pwede kang mag-update sa kanya, no? Mga Windows-based computer natin. Yan. So bago tayo mag-proceed, recap muna tayo sa ginawa natin nung last time, no? Last Friday na ginawa natin. So di ba nag-deploy tayo ng ating mga wallpaper sa iba't ibang department na kung saan ako nag-login, bit-bit ko ngayon yung wallpaper, no? Nag-login ako dun sa department ng admin, meron automatic na admin yun, no? Doon naman sa kabilang department, may sarili naman siyang wallpaper. Pero kung lalahati natin at gusto mong lagyan ng, ang halimbawa mo, ang computer mo ay nasa 500, pwede mo siyang lagyan ng minsanan doon din sa ginawa natin group policy. Nasundan ba yung sinasabi ko? So, ina-recap natin. So, last time, di ba nag-deploy tayo ng wallpaper using group policy management.
Ayan ang pinaka buhay ng ating server. Di ba, ginamit natin ang group policy natin. Una, di ba, nung nag-folder redirection tayo. Natatandaan pa yun, folder redirection, yung file server natin na ginawa. Na kung saan ay kahit saan ka mag-save na computer, ay pupunta yan doon sa department nyo, sa OU nyo, no, sa organizational unit nyo, then doon sa folder mo. No? So, GPO ang ginamit natin. So, siya na yung bahala ron sa pag-folder, pagpapile server natin. Then, ginamit din natin yung ating GPO. No? Gumawa rin tayo ng panibagong GPO natin sa pag-deploy naman ng ating printer. Di ba? Nasundan? Na kung saan ay pagka nag-log in ang computer natin, ilalagay natin o i-connect natin, isasama natin sa ating domain, ay hindi ko na kailangan installan pa siya ng driver ng printer. Automatic siya mai-installan kahit na 500 o 600 PC yan, no, ng mga computer, ay hindi ko na kailangan isa-isahin na lagyan ng driver. So, ang bahala na dyan ay si server, gamit ang ating print server, then pati yung ating group policy. Tapos, ginawa na natin itong pag-deploy naman ng desktop wallpaper. So, di ba madali? Madali yung magiging trabaho, no, ng mga mag-aaral natin kung sakasakali magtatrabaho sila sa IT sector. Ayan. Ganon din sa ating mga paguruan na nagbabantay ng mga laboratory natin. So, madali ang proseso kung alam natin o naiintindihan natin ang proseso ng group policy management. Ayan. So, last time, ginawa natin, di ba? Admin department. So, sa admin department natin, ang ating user dyan na nakaraan ay si Josel. No? Nag-login siya. Pag-login niya ng Josel, lumabas na kaagad yung kanilang, na-deploy na kaagad yung kanilang wallpaper. No? Then, sample natin nakaraan, yung HR department naman, na kung saan ay ang user natin ay si Lala. No? Then, another sample natin, yung sales department natin, na nilagin ko yung pangalan ko, lumabas doon sa aking wallpaper ay yung sales department. Yun. No? Na-deploy natin. Base yan doon sa ginawa nating organizational unit na kung saan ay mga user. No? Then, kada organizational unit, gumawa lang ng group policy para ma-deploy yung ating wallpaper. Ayan. So, ngayon ang topic natin, mag-deploy naman tayo ng application software gamit ang group policy management. Okay. So, sa pag-deploy ng mga kahit wallpaper, kahit application software, ang ginagamit lagi, magagawa tayo ng shared folder. Okay? Mag-share muna tayo ng folder na kung saan ay kailangan mag-review o makukuha natin siya doon sa ating network. So una, ang ginawa ko ay gumawa ako ng folder na kung saan ay pinangalanan ko deploy software. No, doon ako gumawa sa ating partition. Ayan ang ating partition. Then, dineploy ko lang siya. No, gumawa ako ng, paglalagyan ko ng i-deploy kong application. Ayan. Then, yung ginawa kong, yung ginawa kong folder, shinare na natin, no? So, paano ba mag-share? So, right-click lang properties, di ba? Then, share, no? Everyone. Then,
share folder lang, isa-save lang natin yung kanyang network address. So, nilagyan ko na siya ng software na gagamitin natin o i-deploy natin doon sa ating mga client computer na kung saan ang aking sample dito ay yung Edge na browser, Google Chrome, saka yung Acrobat Reader. Ayan. Okay? So, after ko malagay sa kanya, saan na ako pupunta? So, pupunta na ako ng Group Policy Management. Asundan? Group Policy Management. Ayan siya. Ayan. Then, unang ginawa natin, di ba, yung doon sa ating organizational unit, yung ating admin department muna yung gagawa natin ng group policy. No? Right-click lang ako sa kanya, then create a GPO in this domain. Right-click, no? Sundan. Then, after nun, pinangalanan ko lang siya, no? Ang nilagay kong pangalan sa kanya is application GPO. Kayo po, kahit anong pangalan ang ilagay nyo, wala pong problema dyan, no? Then, nag-right click ako doon sa ginawa natin GPO. Ayan. Nag-right click ako dyan, then, punta na ako doon sa edit. Di ba familiar na kayo dyan sa ginagawa natin? Na papaano pumunta, paano gumawa ng group policy, then papaano maglagay ng mga policy. So, yun, right-click lang ako sa kanya, then saan ako pumunta after nung mag-edit ako? So, edit, dito pumasok ngayon yan, no? Doon sa ating ginawang group policy object. So, di ba nung nakaraan ay pumunta tayo doon sa Windows settings, then pumunta tayo doon sa desktop, then pumunta tayo doon sa wallpaper. Di ba natatandaan pa? So, ngayon naman, pupunta tayo dahil mag-deploy tayo ng software na kung saan ay lahat ng user na nandoon kay admin department ay mabibigyan na natin ng kailangan niyang software. Ayan. So, pumunta lang ako ng software settings, then software settings, then software installation. Okay? Ayan. Then, doon sa ating software installation, ayan, doon sa ating software installation, magra-right click lang ako sa kanya. No? Right click, new, ayan na, right click, new, package. Asundan, nag-right click ako software installation, new, right click, then package. Then, pumunta na ako ngayon doon sa network, no? Network, then yung aking server, tapos yung aking folder na nakashare. Asundan? So, ito siya, network, then ito yung ating server, di ba? Tapos ito yung ating folder, then una kong i-install sa kanya yung Google Chrome Standalone Enterprise. Ayan. So kung napansin nyo rito, ang hinahanap niya ay Windows Installer Package na kung saan ay ang kanyang file extension ay dapat .msi. No? Nada-download siya, no? May naka-bundle din siyang .msi kapag nag-download tayo ng software. Okay. So
So after kong maklik, no, nung ating Chrome, so may pagpipilian dyan kung i-assign mo yan o ipapublish. So mamaya malalaman natin kung ano ba yung pagkakaiba ng assign and publish. Ayan. Then after nyan, mag-right click lang ako sa kanya. Right click. So ayun pala siya, assign, no? Then okay natin. Ayan. Right click. Properties. Sundan. So right click, properties, then Google Chrome properties. Pupunta lang ako doon sa ating deployment. Nasundan? Punta ako doon sa aking deployment. So ito yung ating binabanggit kanina na sa properties as deployment, no? Sa publish, ano bang klaseng deployment ang gagawin natin? So pag sinabi kasing publish, ay hindi niya automatic na i-install yung ating software, no? Na pwedeng kunin niya roon sa ating bibigyan mag-ano muna siya na i-install. I-install ba o automatic nang i-install? Kapag naka-assign sa isang tao, sa user o sa department namin sa OU, so meron kang option dito na install this application at log on, no? Kapag nag-log on ang user na yon, automatic niyang i-install yung ibigay nating application para sa kanya. Kung halimbawa ay department ng administrator o admin department, so lahat ng admin department na nandoon sa aking organizational unit ay bibigyan niya ng software. Eh sir, yun doon ba sa marketing department ay bibigyan niya ng ganun din software? Hindi. No? Dahil inassign lang natin yung software na yon para doon sa department na yon. Nasundan ba? Nakukuha yung sinasabi ko. Then, install this application when it falls out of the scope of management. Ayan, i-check din natin yan. Then, may option ka rin dito na do not display this package in the add remove program control panel. Na para hindi niya, dahil nga naka-deploy lang yan, para hindi niya ma-delete, no? hindi siya makikita sa control panel na baka i-remove niya. Pag ni-remove niya yan, mawawala na ng software yung isang computer na yon. Okay? So, balik tayo. So, yun. So, nung na-deploy ko na, punta ako sa client side. No? Doon ako sa client side. Then, Control-Alt-Delete. So, switch user, other user. Ayan. Yung other user natin. So, ilalag na natin. Sino ba yung mga member ng ating department? Di ba sa admin department, kung nakaraan ay ginawa natin si Sir Josel. Ayan. So, maglalagin lang siya rito, other user, then ayun yung account niya. So, papasok siya doon sa, dahil taga-admin department siya, automatic yan pupunta yan doon sa ating admin department. Ayan. So, ayun na siya, no? Na-install na yung ating Google Chrome. Kung mapapansin nyo, may date siya ng pagkaka-install. Ayan. Then, yung sinasabi ko kanina na naka-deploy or naka-publish lang, kapag naka-publish lang, ang gagawin natin,
pupunta pa rin tayo doon sa ating control panel, doon sa program and features. Then, wala kayong makikita na kayo-install doon, pupunta kayo sa install a program from the network. Dahil yung ating i-install ay manggagaling sa network. Hindi katulad nitong Google Chrome, di ba naka-check yung naka-check yung auto install, di ba? Auto install kapag nag-log on. No? So, ito naman ay ang gagawin dahil naka-publish nga siya, install a program from the network. So, ayun yung ating Adobe. No? So, pwede ka rin mag-install galing doon sa ating network. So, good morning po from Ma'am Maybell. So, yun. So, ayun na, automatic na siya mag-install. Then, tatanungin ka niya bago i-install. So, kailangan ng administrator, then yung access natin na password. O, question ulit. O, sir, papaano yan? Eh, nasa client side yung ating i-install na application. Kaya lalapitan ko pa rin siya. So, di ba last time, o kung natatandaan pa yung ginawa nating remote desktop, di ba? Na kung saan ay pwede mo siyang i-remote yung ating client PC, then pwede mo nang, pag na-remote mo na siya, pwede kang pupunta ng control panel, then doon mo na i-install, no? Then administrator, then password. As in done, hindi ko na kailangan pumunta ng physical doon sa computer na yan, lalo na kung nasa 6th floor, 7th floor, so pwede ko siyang i-remote, gamit sa remote desktop, then i-install ka na siya, yung ating application, gamit doon sa network. So, yun. Okay? So, gawin natin, no? Gawin natin. So, open ko lang yung aking server. Open lang natin yan sa ating server, no? Hanggang tinaantay natin siya. So, good morning po sa lahat. Ayan. Sa lahat po ng ating mga manonood na gustong matuto or nagre-refresh, no, ng ating mga lesson. Okay? So, antay lang natin ang ating server. Ayan. So, medyo matagal ang ating server. So, tingnan natin. So, medyo mabagal. So, yun. So, kung medyo nabibilisan, so comment lang. Pero itong ginawa natin ay ayun na mismo, no, yung pagko-configure ng ating group policy para sa pag-deploy ng ating software. So, kadalasan sa mga company, ang dinideploy nila ay merong specific, no? Merong specific na software para sa doon sa organizational unit na yon. So, yan. So, hanggang nag-ano siya, prepare ng desktop.
Okay. So, antay lang natin. Medyo, ano siya, medyo matagal lang ng konti. Ayan. So, punta ako ng ating partition. So, nilagay ko yan doon sa ating partition, doon sa ating volume, no? Doon sa ating E. So, ayun yung aking software. So, deploy software. Ayan. So, right-click, properties, sharing, share. Diba sa everyone, hanap natin, everyone, then add. So, ayun na siya. Read and write, then share. Then done, advanced sharing. Oh, share this folder. Then permission, allow lang. Nasundan? Then okay, okay, close. Then ayun na yung ating mga application na i-deploy. Si Google, sa si Microsoft Edge. Punta na ako ng Group Policy Management. Ayan. Okay? So, Group Policy Management, una natin si Admin Department. Ayun, yung ating Admin Department. Then right-click, create a GPO in this domain. Then, ipapangalan natin sa kanya ay, halimbawa ay, di ba kayo nang ginawa natin application? So, kahit anong pangalan, no? So, admin GPO na lang. Yan. Kahit anong pangalan. Then, ayun na siya. No? Right-click, edit. Then, policies. User configuration, policies. Ayun. Then, software settings, software installation. So, right-click, new package. Nasundan? Then, sa network niya, yan ang ating network. Ito yung ating server, ito ang ating folder. Dahil naka-share nga siya. So, ayun na siya, then open. Publish, assign, or advance. Ang gusto natin, kapag nag-login ng user, ay naka-install na kagad doon sa kanya yung application na yon. So, assign, then okay. Antayin natin. So, refresh tayo. Tingnan natin. So, medyo mabagal siya. Yun, lumabas na yung ating i-assign na application. Okay? Then, punta tayo doon sa ating client side. So, isipin nyo na lang, no, na nani-remote natin itong ating Windows 7 na client. So, antayin lang natin. Then, makikita nyo kung paano na-deploy yung software na yon. Yan. O, wait natin. Dahil medyo mabagal ang ating computer.
Medyo mabagal siya. So, ayan na siya. So, Control Alt Delete. So, kung computer na to ay nakasama doon sa ating admin, no? Admin department. Na kung saan ay nakalagin na si Josel, then password lang. So, ayun na siya. Nasundan. So, automatic na ginawa niya ay nasend niya na rito kay Josel, no, doon sa ating department ng admin, then control panel, then programs and features. So, ayun na siya. Then, pwede rin dito, no? Pwede ka rin mag-install ng program dito sa ating network. So, litaw-lid yan maya-maya yan pagka nagkaroon tayo ng GP update. So, try natin isa pa. So, doon naman tayo kay HR naman, no? Create a GPO in this domain. Sa HR naman tayo. So, type sa HR, then right-click, new create a GPO, then HR2 GPO. Right-click, edit, user configuration, policy, software settings. So, right-click, new package. So, si H naman. So, assign natin. So, kaya pala hindi lumitaw doon sa ating sa network dahil hindi natin siya nag-deploy. So, ito i-deploy natin. Tingnan natin kung lalabas siya doon sa ating client. So, refresh lang. So, wait natin. So, kung napansin nyo, di ba, medyo madali, no? Madali yung ginawa nating proseso. Madali yung proseso na ginawa natin, na ganun lang siya ka simpleng gawin. So, refresh tayo. Medyo mabagal ang ating network. Ulit nga, tingnan natin. Tingnan natin i-deploy naman natin yung si Edge, Microsoft, yung browser na Edge. Ayan. So right-click, properties, deployment, uninstall this application and install this application at logon, then apply. Okay? Tingnan natin kung may install siya doon sa ating client side. So, ganun lang yung pag-deploy ng ating mga application, no? Na hindi mo na kailangan isa-isahin na install sa bawat computer. So, making sure na .msi ang ating ginagamit. So, let's natin, example natin ito. Tingnan natin. So, sa HR tayo naglagay, di ba? So, ang kanyang user ay si Lala. So, yun, medyo mabagal ang ating computer.
So, antay-antay lang ulit. So, good morning po kay Ma'am Noraima. Yan. From Alabang Elementary School. Good morning po sa inyo. So, antay-antay lang. So, tingnan natin kung madi-deploy ba niya yung si Microsoft Edge, yung browser ng ating Microsoft Edge. So, medyo mabagal siya. So, hindi na bumukas ang ating desktop na client na HR. Yun pala siya. Nag-i-install pala siya. So, medyo so, yun. Tingnan natin. Control Alt Delete. Ay. Sorry. So, sa ating user sa HR ay si Lala. So, password. Tingnan natin. So, yun. So, success. No? Binigyan siya ng software o application na kung saan ay doon nakabilang sa kanilang department. So, okay. So, muli po. No? Ako po si Tutor Lon from SDO Bataan. Ayan po, abangan niyo po kami. No? Every Friday from 9:40 to 10:20. So, ito po ang aming team. Tutor Pau, Tutor I, Tutor Bell. Ako po si Tutor Lon from SDO Bataan po. Ayan. So, ito po ang ating feedback form. Ayan. Thank you po. So, magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod na itulay. So, up next po, Tutor Pau, .NET Programming, grade 11.